doon po sa Unang Testament, sa Unang Tipan, na kung saan ito nga po ay nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng Unang Tipan, nang kung saan ipinanganak nga po ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Sinabi din po dito sa aklat ng Lucas, chapter 2, verse, dito po sa Bagong Tipan na, chapter 2, verse 8 to 11, so lupainding yaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay sa kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang panghel na Panginoon at lumaganap sa paligid nila. Ang nakasisilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao sa pag-isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, si Kristong Panginoon. Mga kapatid, dito pong mga mensaheng ito, tuwing ganitong season, ay andun nga po na ito yung madalas nating marinig. Ano po, bukod pa nga po doon sa meron din po sa Mateo, sa lahat po ng ating mga, sa dalawang gospel po natin, ay makikita po natin itong mga ganitong mga talata. Mula po sa Isaiah, meron din po kay Micah, at andun nga po na kung saan andun sa unang tipan ay naandun ang mga propesiya kung paano nga po may lilitaw na kung saan ay Mesiyas o ang tagapagligtas na sangkatauhan. Dito po sa atin po na kung sa dito po ay gaano po ba tayo kahanda? How to be ready when Jesus come? Sa atin po mga kapatid, pwede po mag-unmute. Ano po tayo? Gusto po mga bago o sa dati na ako sa'y kumikilala sa ating Panginoon. Pwede po mag-unmute. Magtatanong lang po ako ng isa o dalawa na pwedeng sumagot. Paano natin inihahanda ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoon? Pwede po bang marinig Ate Selena or sa atin pong host o kay Sis Babe? Pwede pong mag-unmute. Paano natin pinaghahandaan ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoon? Meron po bang gustong mag-unmute at sumagot? Amen po. Hello po, meron po ba akong kasama? Pastora, ako po, ayan, bilang ako po, talagang ginagaya ko po sa lahat ng sandali, ano po, Opo, hindi sa pagdating niya, ano po, kasi hindi nga natin tiyak yung ating yung bukas, ano po, sabi nga, ang buhay natin ay wala naman talagang katiyakan kung kailan kukuhain ng Panginoon, kaya mahalaga na talagang lagi tayong handa sa pagharap natin sa Kanya. Ano po, kailangan yung namumuhay tayo talaga ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, nasusunod natin yung Kanya pong mga alituntunin, tiyakin natin na tayo ay nakakapamuhay po ng may katuwiran po, ano, yung kung ano yung binigay niya sa ating halimbawa sa pamumuhay na matuwid ay dapat po ay talagang yun ang ginagawa natin at sinasabuhay. Kailangan taglay natin yung may malinis tayong puso, ano po, yung kalooban natin, yung kaisipan natin ay tinataglay natin yung kalinisan. No? Nang sa ganun, ano po ay talagang makaharap tayo sa Panginoon ng tayo makakatingin sa Kanya na hindi tayo nag-aalala, ano po, kundi ang nangyayari pa ay excited pa tayo. Kumbaga, andun pa po yung excitement natin na talagang humarap at sumalubong sa Kanya. Amen po. Ano? Maraming salamat po. Yan, thank you po. Thank you po sa ating kapatid na kung sa'yo nag-share. Tunay nga po sa atin pong mga Christian, ano po, mga tinawag na ng ating Panginoon, ando na nga po na meron tayong pananabik. Ano po. So, ito nga po yung kung paano nga po natin paghahandaan ang pagdating ng ating Panginoon. Alam niyo po kasi, may dalawang aspeto ang pagdating ng ating pinaghahandaan. Ngayon po, season na ito, tayo po nagiging abala yung tradisyonal na ginagawa po natin sa kapanahunan na kung saan, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, talaga namang September pa lang, ay andun na excited ang mga tao. Ano po, ay andun nga po na dito ay marami tayong paghahanda at yun nga po yung paghahanda na kung saan sa mga traditional nga po sa ating mga kaugalian na ating namana sa ating mga unang mga magulang ay andun nga po yung tunay na excited po tayo at yun po ay pag sa atin po ngayon naalala natin paggunita na lang sa pagiging pagkakatawan tao ng ating Panginoon. Ano po? At yun po isang malaking celebration para sa bawat isa sa atin na yung po saan sabi nga po, yung Kapaskuhan. Pero meron din po isang aspeto na tayo namang mga Christian, kaya nga po tayo nagpapatuloy sa ganitong gawain, ay sa ating Panginoon, ay ang pinaghahandaan naman natin, hindi po baga, ay yung second coming of our Christ at sa ating Panginoon. Ano? So, dito po, sabi nga po dito, how to be ready when Jesus comes.
Ito po, the call to prepare is we stay dressed in readiness. Kailangan po naghahanda po tayo at nagdadamit ng kahandaan for being number one ay expectant. Andun nga po yung ating nag-e-expect tayo, umaasa tayo, yung cultivate expectant heart by standing on the promises of His coming. Tayo po kasi ngayon, sa mga Kristiyano na, nag-e-expect po tayo at andun nga po pinananindigan natin yung pangako na ang ating Panginoon ay dadating. Bagamat ito nga po sa ating kapanahunan, di po baga, kasi nung unang panahon nga po, ang mga tao ay talaga doon sa panahon ng unang tipan, they are expecting the Messiah at ibang kanilang ine-expect din pa. Di po baga nung unang panahon, ang expectation nila talagang may dadating na maharlikang hari na kung sa isasakop sa kanila, bagamat sila po ay spiritually naging blind, dumating na nga po ang at lalo na po ang mga ilang Hudyo na kung saan o karamihan, bagamat meron na pong Jews na talagang na-born again na sa ngayon, ay andun nga po, meron pa rin po sa ngayon na talaga makikita ko nga po pag ako nanonood ng mga nagbablog ng mga OFW nga sa Israel, ay andun talaga makikita po nila na sinishare nila yung Judaism na kanilang pinapagsalambahan. Pero tayo po na ngayon na kung sa itinawag at nakakaunawa ng salita ng ating Panginoon, ay nag-e-expect po tayo. Cultivate an expectant heart by standing in the promises of God. Dahil alam natin may pangako si God na dadating ang ating Panginoon. Ayan, dumating niya nga po at yun nga po yung pinaghahandaan natin. And then, sa pag-expect po natin yun, ay tunay yung mga pangakong yun ay nagkaroon ng kaganapan sa unang tipan. Another thing, ay andun nga po yung hope tayo. Andun yung ating pag-asa. Nananatili, keep our hopes in times of affliction rooted and anchored. Andun nga po na sa kabila ng mga persecution trials natin, ayan yung mga affliction na yan, inaasahan po natin at dapat ito'y nakarema sa puso't isipan natin na meron tayong pag-asa. Kung meron man po tayong mga affliction o mga bagay na kung sa inaranasan sa kapanahonan, isipin po natin na yun ay pansamantala lamang. Isipin po natin na kung sa meron po tayong pag-asa sa hinaharap. Dahil ang Diyos po natin ay maraming pangakong sinabi ko nga po natin kanina. He is full of promises. Kaya nga po yun po yung dapat hindi maalis din po sa atin, ayun tayo ay punong-puno ng pag-asa. Hindi natin ito inaalis sa ating mga puso't ana dahil meron tayong pananampalataya at pananalig na nagbuhat sa ating Panginoon at patuloy natin pinag-aaralan ng kanyang salita. At yun po ang nagbibigay sa atin na para po tayo ay patuloy na patuloy habang andito pa tayo sa mundong ito at ginagampanan natin yung ating mga tungkulin. Another thing ay yung sabi nga po dito, doon sa kung saan ay sabi nga po dito ay hopeful keeps our hope in times of affliction rooted and anchored dahil sinabi nga po sa 2 Corinto chapter 4 verse 17 to 18, ang bahagya at panandali, ang kapighatian dinaranas ko ngayon ay magbubungo ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na nakikita. So tayo po yun, dapat ito po ang ating pananaw. Hindi siya nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Di po baga? Kaya nga po ito yung kung saan ito yung mga pag-asa natin, mga pangako sa salita ng ating Panginoon, yung bahagyang panandali ang pikapigatian. Lahat po tayo dumaranas ng mga problema, sakit, mga untoward incidents, pero ang sabi nga po dito ay yung walang hanggan at walang katulad. Kaya sabi nga po tayo mga Christian, dapat ang ating pong paningin looking forward doon sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Dahil yung sa ngayon makikita natin ay panandalian lamang. At ang bagay na kung saan ay walang hanggan, ayun po yung ating ine-expect. Dahil andun nga po, dahil punong-puno na nga po tayo ng pangako ng ating Panginoon at nakikita natin ang kanyang mga pangakong yun. At lalo tigit nga po, di ba, lalo tayo na po sa mga mananalangin na kung saan alam natin kung paano kumikilos ang ating Panginoon at tumutubon siya sa ating mga hinihiling at sinasamo. At yun po yung mapapatunayan natin sa ating pong mga kapatid na nagpapatotoo na tunay nga po ang buhay ang Diyos natin. Ang ating Panginoon ay andun nga po na kung saan sa mga pangako niya, sa mga pranalangin natin sa Kanya, ay hindi tayo nabibigo. Dahil andun nga po na meron siyang ipinangako. At number 3, maging mapagmadyak po tayo. Sabi nga po dito, be alert to not be led astray by the things of the world, put in the mind of Christ.
Ano po, kaya po yung maging mapagmatyag po tayo lagi, kasama yung pag-asa, yung ating pong patuloy na kung saan ay sa ating pong patuloy na pag-expect, sa patuloy nating pag-asa ay andito po maging maging mapagmatyag. Be alert, do not led astray by the things of the world. Put on the mind of Christ. Ano ang sabi po sa unang Thessalonica, chapter 5, 6, 8? Kaya nga kailangang manatili tayong gising. Laging handa at malinaw ang isip di tulad ng iba. Kung gabi, karaniwang natutulog ang tao at kung gabi, karaniwan ding naglalasing. Hindi tayo dapat manglasing. Yamang tayo sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig at helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng Diyos. Di po baga, ang pinakang foundation po natin mga kapatid ay yung ating pananalig, pananampalataya at yung alam nating pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Yun ba? Ayun, helmet ng pag-asa. Ito nga po yung kung saan ay sinusuklaban po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, tayo po yung mapagmatsyag po sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. Another thing, ano daw po natin kung saan ay dadamitan ng ating pag-aantay sa ating Panginoon, maging matapat po tayo. Faithful. Serve God faithfully in your assignment and calling. Dito po sa ating platform mga kapatid, may kanya-kanya po tayong mga tungkulin. At yun po ay sa atin, binigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag po nating nilalanglang ang ating mga tungkulin kahit dito po sa platform na ito, ang Diyos po natin ang ating pinaglilingkuran. Kaya wag po nating nilalang, ay ituloy ako'y ganito lang, ako'y host lang, ako'y aawit lang. Hindi po. Yan po sa harapan ng ating Panginoon ay kaaya-aya sa Kanya. Kaya patuloy po natin ay maging matapat. Serve God faithfully in your assignment and calling. Ang sabi nga po ng ating Panginoon sa ang kanyang salita sa Matthew 24, 45 and 46, ang matapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain at sa karapatang panahon, mapalad ang mga alipin niyo kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Kaya nga sabi nga po, sabi kanina, be sober, andun nga po na tayo ay lagi na kung saan maging watchful. Ano po ba yung tungkuling iniaata sa atin? Kaya nga po, hindi lang po mga pastor ang may tungkulin para sa maglingkod sa ating Panginoon. Andiyan din po, lahat po tayo ay may kanya-kanyang assignment and calling na dapat ginagawa po natin ng may katapangan, katatagan at may kaghalakan na kung saan lagi nating iisipin na ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran at hindi ang tao. Ano po, hindi po yung ating mga leader, kundi ang mismo ang ating Diyos. Bagamat tayo minirerespeto, nagsasubmit tayo sa mga nangunguna sa atin, pero ang pinakang mahalaga po natin dito, isipin natin na sila instrumento ng ating Panginoon para lalo tayong maging matapat sa Kanya. Ano po? Kaya yun po, maging matapat po tayo. Another thing, be vigilant. Ano po? Tayo po ay laging maging alerto against the scheme of the enemy by putting the armor of God. Lagi tayo na kung kasama na nga po ito sa pagkatawag sa ating mga kapatid. Yung tayo ay laging saan ay sa lahat ng sitwasyon, alert tayo. Kaya nga po tayo, sabi nga po, binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, ng discernment. Para sa ganun, alam natin ang pagkilos ng kaaway na kung saan meron tayong sandata sa kanilang pagkilos. Ayan, paalala ni Pedro, sa unang Pedro 5, 8 and 9, humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aalay-aligid na mahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, ayun po, tayo nga po ay marami tayong sandata. At ito nga po, walang iba ang ating salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, isa lang naman ang ating kaaway, na kung saan ito wala iba ang diablo, na kung saan ginagamit ang tao para po tayo ay lituhin, para tayo ay akitin sa masama, para tayo gawin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. At hindi yun po ang dapat nating maunawaan. Salamat dahil andun nga po sa ating pagiging matatag, po, sa patuloy nating pag-aaral, binibigyan tayo ng talino at kakayahan ng ating Panginoon para mapaglamanan natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya pagpatuloy po natin ang ganitong mga bagay mga kapatid, dahil tayo nga po, pinili tayo, tinawag ng ating Panginoon
para kung saan gamitin natin yung full armor niya. Walang iba, unang-una ang kanyang salita na kung saan mismong siya po yun. Okay, next po, be assured, maging trust in Lord in His word and the cross seal. Maging matyakin tayo, tiyak niya yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung nagsisil, ito po yung kung basaan ay nakikita yung ating kaligtasan, yung mga nililigtas tayo sa kasalanan at sa kanyang paghuhukom. Sa pagdating ng ating Panginoon, sabi nga po, hayag man o lihim, mabuti at masama, ipagsusulit natin sa ating Panginoon. So, be assured na tayo po sa pagharap natin sa ating Panginoon sa kanyang pagbabalik ay wala tayong ikakahiya, wala tayong maitatago. Bakit? Dito pa lang, ginagawa na po natin ang ating mga atas. Sabi nga po ay sa sinabi lang natin kanina ay kung ano yung mga tungkulin natin, buong tapang natin gawin na parang na talagang sa Diyos tayo naglilingkod, hindi sa tao. Kaya trust in Jesus, in His work, pagtiwalaan po natin yung anong mga ginawa ng ating Panginoong Jesus, nung siya'y mapako sa krus, nagkaroon tayo ng kaligtasan, na-deliver tayo sa kasalanan, at na kung saan pagdating ng panahon, siya yung maghuhukom sa atin, sa ating mga ginagawa, na kung saan nagbibigay kaluguran sa Kanya. Another thing, dito po, sinabi nga po dito sa ating sinabi, be assured, trust in Jesus, in His work, and conceal our salvation from sin and judgment. Sabi po sa Hebreo 9:27-28, itinakda sa mga tao minsan lamang mamatay at pagkatapos ang paghukom. Gayon din naman si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Tayo po yun. Tayo yung naghihintay sa Kanya, kaya habang inaantay po natin siya, ginagawa natin ang ating mga tungkulin, patuloy na yung ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon, ay patuloy nating dinidiligan, patuloy nating inaapuyan sa pamagitan nga po ng ating panalangin, sa patuloy ng ating pag-aaral sa salita niya, sa patuloy nating paglilingkod sa Kanya. Ano po, yung ganitong fellowship meron tayo, isang bagay na kung saan makikita natin na maipagmamalaki natin sa ating Panginoon. Na kung sa atin naman po patuloy na pag-aaral, maging humble lang po tayo lagi. Lagi tayo na kung saan magpakababa. Huwag tayo magmataas kung alam na natin marami tayong naunawaan sa salita ng Diyos. Pagkos lalo po tayo, hindi tayo magmataas, alisin natin ng pride, ang kataasan, kayabangan, kundi ang tayo nga po ay patuloy na magpakababa at patuloy ang gawin ang tungkulin na dapat po natin maibigay sa ating Panginoon. Na kung saan ito po, naalala ko lang po sa atin pong Facebook, si Ivana po baga, yung isang artista. Siya po ay giver po siya, makikita po natin sa kanyang mga vlog. Siya po ay nagpapanggap na mahirap, nagpapanggap na pangit, nagpapanggap na buntis, tapos manghingi. At minsan naman po meron siyang mga kasama din na kung saan ay kung yung kanyang magpapain ng pera, mahuhulog. Tapos pag ibinalik, halimbawa 1,000, ang nahulog at ibinalik dun sa nahulog na yung kasabwat po niya, ay may akibat na siyang bibigay na halaga para doon sa taong yun na nagmaging mabait. Alam niyo po, sabi ko nga, may pagkilala naman din siya sa ating Panginoon. Andun namin din po yung kung saan, ito nga po sa isang pulubi na kung saan, sabi nga po, binabalikan niya, araw binibigyan niya ng pagkain, binigyan niya ng higaan kasi nakahiga lang po sa karsada. Pero araw-araw nag-pledge siya na araw-araw niya dadalhan ng pagkain. At andun nga po na kung saan ay, sa mga ganong sitwasyon po ba, pero meron naman po siyang pagkakilala sa ating Panginoon. Pero hindi nga lang po, kita mo naman sa kanya na, sa kanyang pagkakilala, andun nga po yung kanyang pagiging generous. Sobrang ka-generous niya. At kung siya ay magbigay, talagang hindi na kung magkano lang ang kanya ibinibigay, talagang amount na malaki ang kanya ibinibigay. So, ito po, kung sa ganung mga bagay, ano po, na kung saan sila po ay gumagawa ng mabuti. Pero sabi ko nga po, dapat mas malalim pa na kung saan makilala pa nila ang ating Panginoon. Na kung saan ay ando na ibibigay pa nila yung the best na kung saan may pagkakilala sa ating Panginoon. Ilan po yung mga vloggers na nakakita ko po yung ganun. Okay, sabihin po natin, kasi doon po sila kumikita kasi milyon ang kanilang mga
supporter, milyon ang at doon po sila sumusweldo at ang kapalit naman nun ay yung talaga nagbibigay, nagiging generous po sila. Pero meron naman po talaga na pag yung mga nagbablog na kung saan nakikita ko sa pag nagpasalamat sa kanila, ay hindi po, wag po, una sa Diyos po kayo magpasalamat. At doon po, na kung saan kami instrumento lang sinasabi ng mga nakapapakanood ko. Sabi ko, Lord, salamat kasi meron silang pagkakilala sa iyo. Salamat bukod sa pinagpala mo talaga sila sa mga lahat ng bagay dito sa material sa mundo, talaga may pagkakilala sila sa inyo. So, yun po, isang bagay na nakakatuwang makita po na ang ating kapwa ay gano'n. Ano po? So, next po, ito po, the prophecy of coming Messiah. Makita po natin na kung sa unang panahon pa lamang po ay talagang ipinakita na, ipinihula na dadating ang ating tagapagligtas. Sa number 1, He will be born by a virgin. Sinabi nga po yun sa Isaiah 7:14. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak na lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. So ito po, mga hula kung sa pagdating ng ating tagapagligtas sa unang tipan. At yun nga po, isnihula ni Isaiah. Si Isaiah nga po, si Micah, sino pa po baga ang mga nanghula sa unang tipan na kung saan ay talagang pinakita nila at yun nga po yung nagkaroon ng kaganapan sa unang tipan. So, ito po yung mga hula. Another thing ay yung pong he will be a wonderful child. Magiging dakilang anak. Sabi nga po dito sa Isaiah 9:6 and 7, sapagkat ipanganganak sa sanggol na lalaki at siyang mamamahala sa atin, siya ang kahanga-hanga tagapayo at makapangyarihan Diyos walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So, ito po, kung paano may mga hula sa unang tipan, nagkaroon ng kaganapan sa unang tipan. At ito po, sa mga hulang yon, kasama po tayo sa nabibiyayaan, ano po. At yung po mga hula pa sa darating na panahon, wag po nating pag-alilanganan ang mga napag-aaralan nating salita ng ating Panginoon, yung kanyang mga pangako, mga hula, ay ating pong hapang-hawakan. Dahil ka po, maaunawaan natin yung kung tayo nga po ay laging nag-aapoy ang ating relasyon sa ating Panginoon, panalangin, at higit sa lahat, yung pag-aaral ng kanyang salita. Another thing, He will be in the family of David. Isaiah 11:1, ang paghahari ng angkan ni David ay nalagot na parang punong kahoy na naputol, ngunit sa lahi niya lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Kung di ba, yung makita natin, sa line, sa mga remnant po ni Haring David, doon po ipinangako na kung saan magmumula ang kung saan ay ang magiging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At yun nga po ay nagkaroon ng kaganapan sa bawat isa sa atin. Ano po? Another thing, He will suffer on our behalf. Ayan. Ito po yung mga hula noong unang panahon. At andun nga po nagkaroon ng dalawang dual nature of Messiah, both humble servant and powerful king. Ang unang pagdating ng ating Panginoon as a lamb, parang isang tupa. Sabi nga po ng Isaiah 53:4, tiniis niya ang hirap na dapat tayo ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin dinanay siya parusa sa kanya ng Diyos. Ayan, sa pagdating ng ating Panginoon, siya nga po ay isang kung saan ay magbaba at andun nga po ang kanyang kamabaang loob ay pinakita nga po dito sa atin na He will suffer. Siya yung nagtiis ng hirap na dapat tayo ang magbata. Dual nature, dalawa ang naging kung saan ang pagdating na ito na ating Panginoon, isang humble servant and a powerful king. Tiniis niya ang hirap na dapat tayo ang magbata at alam naman natin kung paano siya nabayubay sa krus pagdating na sa unang tipan. Another thing, ito po yung sa unang coming nga po ng ating Panginoon ay He suffer on behalf at andun nga po yung first coming as a lamb, dumating siya bilang isang handog na kung saan ay parang tupa na kung saan ay andun nga yung kanya tinis sa lahat ng hirap at pasakit para sa atin. And then, the second coming as a victorious lion and reign and judge. At dito po, ito yung ating inaantay na ganap at tunay na magaganap pagdating ng panahon. Kaya sinabi sa akin ang isa sa matatanda, sabi po sa Pahayag chapter 5 verse 5, huwag kayong manangis, tingnan ninyo, ang leon mula sa lahi ng Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak magbukas ng kasalutang nalulun. Makita po natin, ito po yung mga hula
na kung sa dito po sa pahayag 5 dadating at tunay na magaganap. Kaya ito po sa panahong ating ito na tayo po ay inaalala natin, gugunitaan natin ang pagsilang ng ating Panginoon na kung sa pagsilang niya, paggunitaan na lamang yun, pero ang inaasahan natin yung sa niya second coming. At yun po yung inaantay natin. At tunay na nga ito po ay magkakaroon ng kaganapan. Kaya habang ating inaantay nito, tayo po'y magpatuloy sa ating mga ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. So ano po ba yung pagkakaiba? Contrasting coming, the first coming as a humble Savior, dumating ang ating Panginoon bilang isang at tagapagligtas, the Messiah come in humility, isang pag nagpapakababa as a baby born to a virgin, fulfilling prophecy of a suffering servant. Siya po ay nung unang dumating bilang isang anak, sinilang na isang birhen, ay nagkaroon ng kaganapan bilang isang lingkod na maghihirap para sa atin. Ang kanyang kaluwalhatian, His glory was veiled, yung kanyang kaluwalhatian ay natuktan, and He came to save, not to condemn. Naparito siya, nung unang pagparito niya, para po tayo iligtas, hindi para tayo ay condemn o itakwil. Naparito ang unang pagparito, itong pagunita nga po natin ito sa Kapaskuhang ito, ay upang makita natin siya po bilang isang anak na kung saan nagkaroon ng kaganapan ang mga hula sa kanya as a suffering servant, pero ang kanyang kaluwalhatian ay nabalot na kung sa pamamagitan na kung sa tayo kung saan ipinag-alaya niya to save not to condemn. Tayo po yun nakaranas ng biyayang ito. Ang kaligtasan yung ipinagkaloob po sa atin mga kapatid ng ating Panginoon. Ito baga. At ito nga po, sabi nga po, another thing ng kanyang second coming, He will return in glory visible to every eyes. At yun po yung ating dadating na Kristo, nakakita natin ng mukhaan. He will come to execute judgment, hatulan ang mga hindi naniwala, nanampalataya sa Kanya, and bring His kingdom to its consumption. Alalahanin po natin mga kapatid, pagbalik po natin Panginoon ay hindi na po tayo as a Savior siya, kundi isa ng hukom. At doon nga po, kung paano siya naging humble, paano siya nagpakababa, nung siya ay unang pagdating niya, pagbalik po niya, isa na siyang hukom. Kaya nga po, andito po, tayo po lahat ay tunay na hinahasa, tunay na tayo tinitrain, tunay na tayo ipinaghahanda na ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. At isang bagay na kung saan ay makita po sa atin, tayo habang andito pa sa lupa, dumaranas ng paghihirap, dumadarap ng sakit, dumadanas ng kawalan, pero lahat ng po yan ay hindi maikukumpara kung paano sa pagdating ng ating Panginoon ay dapat tayo maging handa at matanggap po natin yung biyaya para po sa bumula sa ating Panginoon. Ano po ang consequences na magaganap bilang tayo sa mananampalataya? The return of Jesus is a moment of joy. Di ba? Sa ating mananampalataya, pagbalik ng ating Panginoon ay yung panahon na kung saan siya galakan. Yung kaluwalhati, makikita natin yung ecstasy, yung sinasabing an overwhelming of great happiness of joyful excitement. Nakita po natin mga kapatid, kumbaga sana nakaka-relate po kayo kung gaano natin makikita ng mukha. Ang sabi nga po, dadating siya pagtunog ng mga trumpeta, ano po, at andun nga po, dahil kilala natin yon na siya dadating at andun nga po yung ating katwalakan na dadating na yung tunay na ating mga hari ng mga hari at Diyos na Panginoon ng mga Panginoon. Pero sa mga hindi mananampalataya, it is a day of judgment, wrath and punishment for those who do not know or obey God. Pero sa mga hindi nananalig, hindi nananampalataya, ito yung araw ng kanilang paghuhukom, ang galit at ang kaparusahan na kung saan nakapakabuti ng ating Panginoon mga kapatid dahil pinibigay niya sa atin ang karunungan sa ganitong mga pagkakataon. Tayo dapat ay patuloy na huwag tayong magsawa, lalo na sa mga ganitong gawain na meron tayo mga kapatid. Patuloy nating yakapin, patuloy tayong mag-ala, patuloy nating pag-apugin ang ating pakikipagniig sa ating Panginoon. Dahil andun nga po yung ecstasy, sabi, overwhelming feeling of great happiness and joyful excitement, diba?
yung excitement na yun, nawawala na lahat yung ating problema, sakit, karamdaman, dahil andun na nga po ang ating Panginoon. Kaya sa patuloy na kung saan ang ating pagkilos at paggawa for an unbelievers, tayo po ay gamitin ng ating Panginoon upang hindi nila maranasan ang ganitong judgment at galit at poot ng ating Panginoon sa mga hindi sumusunod, sa mga hindi kumikilala sa ating Panginoon. At ito po yung ating tungkulin na kung saan, dahil alam natin, meron tayong kagalakan darating, meron tayong ando na kung saan ay yung yung feeling natin na kung saan happiness of joyful, pero dapat lahat po tayo ay mga bahagi natin, kaya magpatuloy po tayo na ibahagi ang salita ng ating Panginoon para po andun na kung saan ay walang maiwan. At sa ating pong conclusion, mga kapatid, let's make sure we are ready to meet the Lord. Obey Him and continue to do His will. Magpatuloy at magpatuloy po tayo sa ating pagdating ng ating Panginoon, na kung saan ay patuloy nating sundin ang kanyang kalooban at gampanan natin ang mga tungkuling nakaatang sa atin. Huwag po nating pagsawaan at patuloy tayo maging masigasig o maging masipag sa ating ginagawang ito para sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin po ating Panginoon. Sa pagkatapos po nating makarinig ng kung saan sa mga ilang mensahe po ni Pastor Michael about sa ginagawa ng diablo sa atin. Pero dito po mga kapatid, ito po yung kung saan asahin po natin na ang pagdating ng ating Panginoon ay kasama po tayo. Basta patuloy lang tayong susunod, magpapatuloy sa kanyang gawain na kung sa anyong kalooban sa bawat isa sa atin. Ano nga sinabi kanina? Yung ating mga tungkuling inaatang sa atin, huwag po nating nilalanglang. Bagkus ito pinagbibigay sa atin ng kaluwalhatian. Kaya gampanan natin ang buong kalakasan, buong puso, na kung saan ang Diyos ang nabibigyan ng kaluguran at andun yung napapangiti natin siya at yung kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng bigay at pagpapala ay atin pong makakamit. Dahil ang Diyos po natin buhay, hindi siya sinungaling. At patuloy na ibinibigay sa atin ang patuloy na habang hindi pa siya bumabalik, ay patuloy tayo binibigyan ng kaalaman para kung saan maging handa po tayo muli sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, let us be ready. Be ready sa ating pong pagdating ng ating Panginoon. At habang tayo naghahanda, patuloy po tayong maglingkod at patuloy nating ibahagi ang salita ng ating Panginoon at para sa kanyang ikaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay nga po, Ama, na kami nga po, O Diyos, itong ginagawa namin ay patuloy ka nagpapaalala sa amin na ikaw nga po, O Diyos, ay babalik na muli ng mukhaan. Pero sa panahong ito, ang tao nga po ay patuloy na kung saan ay ang iba ang kanilang pangunawa, kung saan ay andun nga po na sila ang mga tao na kung saan ay walang malalim na relasyon, andun nakatutok lang sila sa mga kung saan ay pansamantala. Pero ito, yung muli mong pagbabalik, Lord, ito nga po, O Diyos, ang napagtuunan din ang pansin ng mga tao. Kaya gamitin mo kami na makapagbahagi ng iyong mga salita sa mga taong wala pang kipagkilala sa iyo. Lord, salamat po sa iyong papuri, pagsambat kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po. Salamat po sa bawat isa. Amen. Ayan, maraming salamat po, Pastora, sa mensahe po muli na ibinaba po ngayong gabi.